Inamin ni FIBA na mahirap tibagin ang Australia sa power rankings. Pinasabog din niya na mahirap hindi iangat ang Gilas Pilipinas sa ikalawang pwesto sa power rankings, bunga ng ilang kadahilanan. Sa huli, sinabi ni FIBA na maganda para sa Gilas ang pagkakaroon ng momentum pagpasok ng 2025. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang ikalawang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, inilabas ng FIBA ang kanyang power rankings at base sa kanyang itinala, nangunguna pa rin ang Australia na ayon kay FIBA ay lubhang mahirap tibagin. Narito ang report. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.Basketball. Katulad ng inaasahan, tinalo ng Australia ang Thailand at Korea ng walang kahirap-hirap. Sila na ngayon ang highest scoring team sa mundo sa lahat din ng continental qualifiers. Mahirap silang ibagsak sa power rankings kahit gaano pa kahusay mga kupunan sa ilalim nila. Well, parang gano'n naman talaga ang aasahan natin sa Australia, di ba? Hindi sila basta-basta matitibag. Alalahanin natin na sila yung kampiyon ng 2017 at 2022 at posible kung hindi magbabago pananalasa nila, baka sila ulit. Sana hindi. Sana mabago naman. Sa ngayon, dalawa na title nila sa Asia Cup. Pinakamatindi yung China. Meron silang 16 gold medal. Ang Pilipinas, meron tayong 5. So, balikan natin yung mga Aussie. Mani-mani lang talaga sa kanilang Asian team eh. Kasi hindi naman talaga sila Asian. Iba yung build nila sa atin. Iba lakas nila sa Asian. Sa ngayon, bukod sa number 1 sila sa power rankings ng Asia Cup qualifiers, number 7 sila sa world rankings. Kahilera nila ang number 1 na US, number 2 na Serbia, number 3 na Germany, number 4 na France, number 5 na Canada, at number 6 na Spain. May singit na rin natin na ito yung latest na world rankings Na-publish po siya noong November 26, 2024 at ang Pilipinas na tumalo sa New Zealand at nananatiling walang talo sa kasalukuyang ginaganap na qualifiers, wala pong nabago dyan. Number 34 pa rin po tayo sa world rankings. Ibig sabihin, wala pang impact ang panalo at pamamayagpag ng Gilas Pilipinas sa ngayon. Siguro magkakaroon ng impact yan once na matapos ang Asia Cup sa August 5 to 17, 2025. Hinala natin ganun ang posible mangyari po dyan. Kung hindi gumagalaw ang FIBA World Rankings para sa Gilas Pilipinas, umakyat naman sa ikalawang posisyon ng pambansang kupunan sa ikalawang pwesto sa qualifiers. Kasunod ng Australia, ibinandera ng FIBA ang mga nakita niya sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.Basketball. Mahirap talagang hindi iangat ng isang spot ang Gilas Pilipinas. Magandang takbo nila bilang isa sa mga best offensive team sa buong mundo matapos ang unang window at hindi nila hinayaang may humadlang sa kanila sa window 2 bilang pinakamahusay na kupunan sa Continental Cup qualifiers. Okay, so doon tayo sa most efficient team sa Continental qualifiers. Base po sa inilabas ni FIBA, nasa unang pwesto tayo na merong 134.3. Sumunod sa atin ang Australia na merong 126. Tapos sinundan ng Brazil na meron ding 126. Yung Lebanon meron siyang 116.7 at ang US meron siyang 114. Sabi ni FIBA, sila or ang Pilipinas ang pinakamahusay na kupunan or efficient bawat laro sa Continental Cup qualifiers at nangunguna sa pack ng medyo malaking margin. As in malaki talaga dahil 134.3 tayo. Pero yung Australia na sumunod sa Gilas Pilipinas, meron lang silang 126. Base rin kay FIBA, numero 1 pinakamahalaga sa Gilas at kay Coach Tim Cone ay kung paano nila sinishare ang bola at kung paano nila pinagalaw ang kanilang opensa. Ibig sabihin, malaking factor dito talaga yung galaw nila sa loob ng court. Yung linaw ng kanilang opensiba sa mga nagdaang bakbakan, kabilang ang New Zealand. Ito yung nagsilbing weapon nila. Bakit andito sila ngayon sa number 1 spot ng pinakamahusay na team matapos ang window 1 at window 2 ng qualifiers? At bakit sila nasa 4-0 at nakapasok sa Asia Cup 2025? Sa dulo ng pahayag ng FIBA ay sinabi rin ito na kahit ang New Zealand ay hindi kinayang pigilan ng Gilas Pilipinas. Dagdag pa nito, nag-click ang lahat sa pambansang kupunan. Inamin din niya na maganda para sa Gilas ang pagkakaroon ng momentum sa pagpasok ng 2025. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.Basketball. Kahit yung tall blocks na pinalasap ng Gilas Pilipinas ng pagkatalo sa unang pagkakataon matapos ang 4 na engkwentro sa nakalipas na 4 na taon ay hindi napigilan ng pagiging efficient ng kupunan. Lahat ay nag-click para sa Gilas at naabot nila ang gusto nila. Mahusay ang pagkakaroon ngayon ng momentum para sa Gilas dahil ang 2025 ay magiging magandang pagkakataon para sa ilang malalaking panalo. Obviously, yung momentum nasa panig talaga ng Gilas Pilipinas. Meron na sila ngayon at nakuha nila yan dahil sa 4 na sunod nilang panalo.
Bunga niyan, mas tumaas ang moral ng ating mga player na patuloy na nananalasa kahit nasa ibang bansa. Sinabi natin kahit nasa ibang bansa kasi sa ginawa nila sa Latvia, di ba? Yung OQT. Wala na sigurong explanation doon. Nakita na natin ang ginawa nila doon. And hopefully sa susunod na window, magawa nila yan sa Chinese Taipei na lumalakas. And of course sa New Zealand na handang bumawi sa gilas. Masakit kasi sa kanila yung pagkatalo nila nung nakaraang window 2. So asahan na natin na gagawin nila ang lahat ng paraan para lang manalo. Maganda talaga yung nangyayari ngayon sa Gilas. Lahat nasa papel ni FIBA, lahat deklarado, di ba? Kaya siguro gagawin na lang dito ni Gilas is ituloy lang nila yung pananalasa sa window 3 para mas maging maganda ang kampanya nila sa Asia Cup. Base kasi kay Coach Team at kay SBP President Al Panlilio, posibleng hindi ganun kalakas na team ang makakasagupa nila sa umpisa or sa simula ng Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa August 5 to 17 kung mapapanatili nilang walang dungis ang kanilang record hanggang sa third window. So guys, maraming salamat.